Ang sampal ay hindi masakit sa pisngi. Masakit ito sa isang lugar na mas malalim, mas sinauna, mas libing. Nang tumama ang kamay ng sarili kong anak sa mukha ko, naramdaman ko na hindi lang ang kasalukuyan ang sinampal, kundi lahat ng taon na inalagaan ko siya mag-isa. Lahat ng taglamig na nagutom ako para makakain siya. Lahat ng gabi na nagdasal ako para sa kanyang kinabukasan. At habang nag-aapoy ang balat ko, ang boses niya, ang boses na minahal ko mula noong sanggol pa siya, ay kumulog sa hangin na parang sumpang kulog. Tumahimik ka. Mas mabaho ka pa sa usok. Ang aking manugang, hawak pa rin ang sigarilyo sa daliri, ay humidit ng dahan-dahan, tinatama sa bawat sandali ng aking kahihiyan. Hindi niya inalis ang tingin sa akin, kahit nang itulak ako ng anak ko pabalik. Ang ngiti niya ang huling sampal, maliit, baluktot, makamandag na ngiti na nagsasabing, nanalo ako. Humingi lang naman ako ng respeto, sinabi lang na masakit sa akin ang usok, na hindi na katulad ng dati ang baga ko, wala nang iba. Pero sa kanila, ang magmalasakit sa sarili ay isang mortal na pagkakasala. Hinawakan ko ang pisngi ko, naramdaman ang mainit na hapdi. Tumayo ako ng tahimik, hindi gumanti, hindi sumigaw, hindi pa umiyak. Para akong natigilan, parang nasuspende ang kaluluwa ko sa lugar na hindi na maabot ng mga salita. Pero bago magpatuloy, gusto kitang anyayahan ng espesyal. Mag-subscribe sa channel at I-like mo ang video. Nakatutulong ito para malaman kung sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa mga kwento ko. At magkomento ka rito sa baba kung saang lungsod ka nanonood. Ngayon, tuloy na tayo. Humugot ako ng malalim na hininga. Kahit na puno ng amoy ng tabako ang hangin na nakakasakit sa akin. Ang anak ko, hinihingal pa ang dibdib, ay patuloy na nakatingin sa akin na parang ako ang may sala sa away. Na parang ako ang nagpilit sa kanya na itaas ang kamay. Hindi ka panipaniwala kung gaano kabilis magbago ang isang tao hanggang maging hindi na makilala. Tinitingnan ko siya, hinahanap sa mukha niya ang batang yumakap sa akin noong natatakot sa kulog. Ang binatang umiyak sa tuwa nang makapasok sa kolehiyo, pero wala na. Wala nang natira sa kanya sa mga matigas na matang iyon. Ikaw ang nagumpisa, sabi ng manugang ko. Pinatay ang sigarilyo sa plato na parang sa sarili niyang bahay siya. Palagi na lang, palaging nagpapanggap na biktima. Sinabi niya nang hindi itinaas ang boses, walang pagkabalisa, walang pagmamadali, parang naghahatol lang. Hindi ako sumagot, hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil naintindihan ko sa sandaling iyon. Ang usapan sa taong walang kaluluwa ay talo na bago pa magsimula. Kaya tumango lang ako nang may katahimikan na inakala nilang pagkatalo. At tumalikod ako. Humalakhak ang anak ko. Seije, umalis ka na, palaging drama queen. Ang boses niya ay tumusok sa loob ko. Pero hindi ako tumigil. Dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Tuwid ang likod. Marahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, gumalaw ang katawan ko ng walang takot. Walang pagsisikap na pagandahin ang loob ng iba. Walang pangangailangang magpaliwanag. Habang tumatawid sa pintuan, narinig ko ang tawa ng manugang ko. Hindi malakas, mahina, malupit na tawa na nagpatiyak sa desisyon ko. Lumabas ako ng bahay nang walang reklamo. Malamig ang hapon, pero nanginginig ang kamay ko, hindi sa ginaw, kundi sa isang bagay na katulad ng kalayaan. May nababasag sa loob ko, pero hindi ako iyon. Ito ang bersyon ko na sinubukan nilang hubugin. Dahan-dahang naglakad ako sa kalye. Naramdaman ang hapdi sa pisngi. Naalala ko ang boses ng nanay ko, laging matatag. Ang dignidad ay nawawala ng isang beses lang. Kung inalis nila sa'yo, ikaw mismo ang magbabalik nito. At ang alaala na iyon, ang lumang katagang halos nakalimutan ko na, ay nagpaalab sa loob ko ng isang bagay na natutulog ng mga dekada. Pagdating ko sa bahay ko, marahang isinara ko ang pinto. Tumayo ako sa pasukan, hinayaang yakapin ako ng katahimikan. Hinayaan kong bumaba sa lupa ang mga iniisip ko. At nang maramdaman kong hindi na nanginginig, umiyak ako. Hindi ako umiyak dahil sa sampal, hindi dahil sa anak ko, hindi dahil sa manugang ko. Umiyak ako para sa sarili ko. Sa lahat ng beses na tiniis ko ang maliliit na kalupitan na pinagkakamaskara ng biro. Sa lahat ng hapunan na binalewala ako. Sa lahat ng tawag na hindi sinagot. Sa lahat ng yakap na hindi na akin. Umiyak ako para sa babaeng dati ako at sa babaeng malapit ko nang iwan. Pagkatapos ng lahat ng luha, naghilamos ako ng malamig na tubig. Tiningnan ko ang salamin. Nandun ako, isang 67 anyos na babae. May mga marka ng panahon sa balat. Pero iba na ang mata. May bago roon, isang bagay na hindi ko nakita ng maraming dekada. Determinasyon. Tapos na. Bulong ko. At alam ko na eksakto kung ano ang gagawin ko. Hindi ako tumawag kahit kanino. Hindi humingi ng payo. Hindi naghanap ng aliw.
Dumiretso ako sa toolbox ko at kinuha ang distornilyador. Matatag ang kamay, tinanggal ko ang unang kandado, ang pangalawa, ang pangatlo. Naglagay ako ng bago, tahimik, tumpak, determinado. Pagkatapos, humugot ako ng malalim na hininga. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, malinis ang hangin na pumapasok sa baga ko. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, akin na talaga ang bahay. At 15 minuto pagkatapos, nang marinig ko ang tunog ng sasakyan ng anak ko na huminto sa harap ng bahay ko. Alam kong handa na ang tadhana sa susunod na mangyayari. Ang tunog ng sasakyan na huminto sa harap ng bahay ko ay patuloy na tumutunog sa isip ko na parang walang may-ari na etyo. Pero sa halip na tumingin sa bintana para tiyakin na bumalik nga ang anak ko, ipinikit ko ang mga mata at hinayaang lumitaw ang isang lumang alaala na akala ko'y nawala na. Parang lumang larawan na kumukupas. Ang unang beses na tinawag niya akong nanay ng malinaw. 11 buwan pa lang siya noon. Bagong natutong maglakad ng patagilid, at nang matumba siya sa yakap ko. Tiningnan niya ako ng malalaking matang puno ng buhay na parang nangangako ng maliwanag na bukas. Nanay, sabi niya, at sa sandaling iyon ay isinumpa ko na hindi ko siya kailanman iwan mag-isa. Hindi kailanman. Nakakatawa kung paano naghahagis ang buhay ng mga walang saysay na pangako. Parang binhi na itinapon sa hangin. Akala mo tatubo sila pataas sa langit. Pero minsan ay nababago, nawawala, nabubulok. Ang anak ko ay minsan ang pinakamalaking ko, ang pinakamalaking ligaya ko, at ngayon ay ang pinakamalaking sugat ko. Ang pag-alala sa kanya noong maliit pa ay parang hinahaplos ang basag na salamin. Maganda, pero masakit. Nakikita ko siyang tumatakbo sa bakuran, hubad ang paa, tumatawa habang hinahabol ang mga paru-paro. Nakikita ko ang maruming kamay niya sa lupa, habang tinutulungan niya akong magtanim ng bulaklak sa hardin. Nakikita ko ang mukha niyang nailawan tuwing binabasa ko sa kanya ang kwento bago matulog. Nakikita ko kung paano siya yumuyuko sa mga binti ko kapag natatakot sa kulog. At nagtaka ako, paano naging posible na ang batang ganoon, napakalinis, napakatamis, ay naging lalaking kayang itaas ang kamay laban sa akin. Hindi simple ang sagot, pero may ugat ito. Mahabang ugat na ayaw niyang tingnan, at na ako'y pinili na huwag pansinin, dahil sa pag-ibig ng masyadong matagal. Noong 10 taon siya, naalala ko na umuwi siyang umiyak isang hapon. May nang-asar daw sa kanya sa paalan, dahil sa damit niya. Sabi nila mukha akong mahirap, sabi niya, basag ang boses. At ako, na nagtatrabaho sa paglilinis ng bahay ng iba para mabigyan siya ng kahit kaunti, ay nangako sa kanya sa gitna ng luha na balang araw hindi na iyon magmamahalaga, na magiging mabuti siyang lalaki, marangal, malakas, at ang tunay na halaga ng tao ay nasa puso, hindi sa damit. Gabing iyon, narinig ko siyang bulong habang natutulog. Lagi akong pinoprotektahan ni nanay. At hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Kung alam ko lang na balang araw siya mismo ang magiging sanhi ng sakit ko. Kung naisip ko lang na ulitin niya ang mga salitang dating kinamumuhian niya, baka nagkaiba ang mga desisyon ko. Baka naging mas matatag ako. Baka hindi ko pinayagan na lumaki siya na naniniwalang kailangang tiisin ng pag-ibig ng ina ang lahat, kahit ang hindi na kaya. Lumipas ang mga taon, lumaki siya. Bagamat laging sensitibo, nagsimulang magpakita ng ugali na nagpapagulat sa akin. Mainit ang ulo, mayabang, walang pasensya, hindi sa iba, kundi sa akin. Minsan ay may tono siyang ginagamit na nagpapahinto sa akin. Tono na hindi ko kilala. Sasabihin ko ang isang bagay, at kikunot ang noo niya na parang abala lang ang mga salita ko. Iniuwi ko ito sa pagiging binatilyo, pagkatapos sa stress, pagkatapos sa pagod. Kamangha-mangha kung gaano karaming dahilan ang kayang gawin ng isang ina, para lang hindi aminin na nawawala na ang anak. Nang makilala niya ang asawa niya, ang manugang ko, gusto kong maniwala na nakahanap na siya ng kasama at suporta. Maganda siya, hindi may tatanggi, matalim na kagandahan, parang sining na hinahangaan, pero hindi hinahawakan dahil baka masugatan. Mula sa umpisa, may kakaibang pakiramdam ako sa paraan niya magsalita. Sobrang lambing, matamis ang ngiti, pero ibang usapan ang mata. Unang beses siyang nagpunta sa hapunan. Pinuri niya ang luto ko, pero sa pinakamapanlin lang na paraan. Ang sarap, nanay. Pero ngayon kasi bihira na yang klaseng recipe na yan. Pero salamat ha. 2 lason sa isang balot ng pulot. Tumawa ang anak ko. Nagkunwaring hindi ko napansin. Iyon ang pangalawang senyales. Ang pangatlo ay noong unang Pasko nila. Binigyan ko sila ng simpleng, pero magandang pinggan, dahil alam kong nagsisimula pa lang sila. Nang buksan nila, ngumiti siya ng kakaiba. Ay, salamat. Ang cute-cute. Salitang hindi niya ginamit ng tapat.
Makalipas ang ilang araw, nakita ko ang mga pinggan na itinapon sa sulok, hindi nagamit. At nang sabihin ng anak ko na hindi raw iyon ang estilo nila, naintindihan ko na hindi siya ang nagdesisyon. Iyon ang pangatlong senyales, pinakmalinaw, pinakamasakit. Pero nanatili pa rin ako. Ang pang-apat na senyales ang pinakamalala. Isang araw, tinawag ako ng anak ko sa video call. Mukhang pagod, tensyonado, kinakabahan. Bago ko pa matanong, bigla lumitaw ang manugang ko sa likod niya at kinuha ang telepono. Busi siya, sabi niya. Huwag ka na madalas tumawag, nakakaubos ka. At binaba, ang salitang nakakaubos ay tumusok ulit sa akin. Pangalawang beses na itong ginamit sa akin. Una ng sarili kong anak. Gabing iyon umiyak ako na parang may hinuhukay sa loob ko. Pero patuloy pa rin akong tumatawag, bumibisita, nagsusumikap na magkaroon ng lugar sa buhay na unti-unting lumalayo sa akin. Habang inaalala ko lahat ng iyon, narinig ko ang mas malakas na katok sa pinto. Anak ko na naman, tumatawag sa akin, na parang mabubura ng ilang minuto pagkatapos ng sampal ang lahat. Pero hindi na ako ang babaeng tahimik na sumisigaw para lang magkaroon ng puwang sa puso niya. Nakikita ko na ang buhay ko nang may linaw na hindi ko pa nakita noon. At ang mga senyales na iyon, ngayon ko lang naintindihan, hindi pala babala tungkol sa kanila, kundi tungkol sa akin. Sa kawalan ko ng kakayahang magtakda ng hangganan, sa pangangailangan kong tanggapin, sa pinakamalalim kong takot, ang maiwan mag-isa. Pero ang pag-iisa na naranasan ko, kasama nila, ay mas masahol pa kaysa sa kawalan ng kahit sino. Tumayo ako ng dahan-dahan at lumakad patungo sa pinto. Hindi para buksan, kundi para sumandal doon mula sa loob at makinig. Nanay, sigaw niya sa labas, puno ng inis at halong guilt ang boses. Bakit mo binago ang mga kandado? Buksan mo. Kausapin natin. Kausapin natin. Ang paboritong linya ng mga hindi kailanman nakikinig. Ang boses niya ay nagdala ng isa pang alaala na pinili kong balewalain. Minsan, matagal na, dumating siya pagkatapos ng away nila ng asawa. Galit siya, pero hindi sa akin. Sinabi niyang ininsulto siya nito. Pinapakiramdam na maliit. Inakap ko siya, inalo, niluto ko pa siya ng sopas. Pero kinabukasan, nang malaman ng manugang ko na pumunta siya rito, tinawag niya akong manipulator. Sinigawan niya ako na binubuhusan ko raw ng ideya ang ulo ng anak ko. At ang anak ko, sa halip na ipagtanggol ako, hiniling na huwag ko na siyang tawagan para makialam. Iyon ang pinakamalakas na senyales sa lahat. Pero hindi ko ito pinakinggan, o ayaw kong pakinggan. At ngayon, nakasandal sa pinto, naintindihan ko ang isang bagay na nagpagalaw sa kaluluwa ko. Hindi ko nawala ang anak ko kahapon. Nawala ko na siya matagal na. Ang sampal ay lang ang huling tatak ng kawalan na matagal nang naroroon. Lumapit ako sa bintana at nakita ko siya roon, naglalakad-lakad, desperado, galit, nalilito, at nagtaka ako. Ito pa ba ang batang nangako na alagaan ako magpakailanman? O ito na ang lalaking hinayaan kong lumaki nang hindi ko naturuan na igalang ako? Wala akong sagot, pero may katiyakan ako. Ang babaeng dati ako, ang tumitiis ng insulto, katahimikan, paghamak, namatay kahapon. At ang bagong babae, na ipinanganak mula sa sakit, hindi pa ipinapakita ang lakas niya. Pero malapit na talaga. Mas lumakas ang mga katok sa pinto, mas nagmamadali, mas galit. Bawat hampas ay parang sumisigaw sa buong bahay, na parang gustong buksan din ang butas sa dibdib ko. Pero hindi niya magagawa. Hindi, sa pagkakataong ito, nanatili akong walang galaw, nakatayo sa gitna ng pasilyo. Nararamdaman ang paglaki ng determinasyon sa loob ko. Matatag, tahimik, hindi may iwasan. Ang anak ko sa labas, ang lalaking mainit ang ulo at sumasabog. Hindi na yon ang batang inalagaan ko. Isa na siyang estranghero. Isang estranghero na hinayaan kong hubugin ng manugang ko. Nanay, buksan mo na, sigaw niya. Puno ng pagkabigo ang boses. Ito ay katangahan. Bakit mo binago ang mga kandado? Ipinikit ko ang mga mata, pinakinggan ko siya, hinayaan kong sumigaw, pero hindi ako sumagot. Ang katahimikan minsan ang tanging wika na kayang idisarma ang pang-abuso. Narinig mo ba ako? Sabi niya ulit. Nanay, buksan mo. Kausapin natin. Naririnig ko ang paghampas niya gamit ang palad. Pagkatapos gamit ang kamao. Naririnig ko ang mabilis na hininga niya. Ang pagkakabitin ng kanyang pasensya. Pero hindi pa rin ako gumalaw. Masyado na akong nag-aksaya ng buhay sa pagsisikap na patayin ang boses ko, para lang hindi makagambala sa kanya. Pero ang babaeng iyon ay namatay kahapon. Ngayon, ang natira lang ay ang aking dignidad at ang aking katahimikan. Sumandal ako sa dingding. Nararamdaman ang lamig ng tiles sa likod ko, habang humihinga ng malalim.
Kamangha-mangha kung paano naalala ng katawan ang mga bagay na nakalimutan na ng isip. Ang postura na iyon, ang katahimikan, nagdala ko sa isang sandali na ayaw kong alalahanin. Pero bumalik ng walang pahintulot, itinulak ang memorya. 15 taong gulang ako nang huling sigawan ako ng tatay ko. Sinabi niyang walang kwenta ako, walang silbi, nakakaistorbo lang. At ako'y nanahimik, natigilan, nanginginig ang kamay, pero walang salitang lumabas sa bibig ko. Ang katahimikang iyon ay nagmarka sa akin magpakailanman. At ngayon, halos 50 taon pagkatapos, inuulit ng anak ko, sa ibang salita at ibang mukha, ang lumang karahasan na iyon. Hindi niya alam na binubuhay ko ulit ang isang trauma na hindi niya naisip. Hindi niya alam na bawat insulto niya ay muling binubuksan ang mga sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Pero hindi siya ang tatay ko. At sa pagkakataong ito, hindi na ako walang lakas na bata. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ako ng boses. Kahit magsimula pa iyon sa katahimikan. Biglang bumaba ang ingay sa labas. Tigilan niya ang pagkatok. Naririnig ko ang mga yabag na lumayo ng ilang metro. Pagkatapos ang boses niya, nang manugang ko. Hindi galit ang tono niya, kundi kalmadong pagbibiro, pakiramdam na superior. Tingnan mo, sabi niya nang hindi binabaan ang boses. Sinabi ko na sayo, nawawala na sa sarili ang nanay mo. Lagi na lang siyang emotional burden. At ngayon nagpapakita na siya ng tunay niyang kabaliwan. Sumikip ang lalamunan ko, pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Ginagawa lang niya to para magpaawa, dagdag niya. Gusto niyang mag-guilty ka. Tipikal na sa mga katulad niya, sa mga katulad niya. Tinitingnan niya ako na parang kategorya, parang sagabal, parang abala. Ang pinto, ang sagabal sa pagitan namin, ay naging banal na kalasag. Hindi ako magbubukas. Hindi sa boses na iyon, hindi sa lason na iyon. Naririnig ko ang buntong hininga ng anak ko na parang natalo na. Sandali lang, sabi niya sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagkatok. Mas mahina na, parang nagpapanggap na kalmado. Nanay. Sinubukan niyang gawing matamis ang boses. Pero may peking bagay roon. Kaya nating mag-usap. Nangangako ako, hindi na ako magtataas ng kamay. Nagkamali ako. Pasensya na. Pasensya na. Magandang salita ang pasensya na kapag mula sa tunay na pagsisisi. Pero kapag mula sa takot sa kahihinatnan, parang guwang, walang laman, sa pilitan. Hindi ako sumagot. Tumok ulit siya. Pero sa pagkakataong ito ay may pagkadesperado. Nanay, buksan mo ako. Nandyan siya sa labas. Tinitingnan ako na parang halimaw. Tulungan mo ako. Huwag mo akong iwan ng ganito. Tulungan mo ako. Gaano karaming beses ko siyang tinulungan? Gaano karaming beses ko iniwan ang sarili kong pangarap, oras ng pahinga, pagkakataon sa buhay para alagaan siya, samahan siya, itaas siya mula sa lupa, at ngayon ay humihingi siya ng tulong. Pagkatapos akong sampalin, pagkatapos ako insultuhin, pagkatapos akong gawing wala, ang ironya ay masakit. Lumapit ako ng dahan-dahan sa pinto, hindi para buksan, kundi para magsalita. Nandito ako, sabi ko. Matatag ang boses ko, mas matatag kaysa sa inakalang posible. Sa labas, narinig ko ang pagpigil niya sa hininga. Nanay, pakiusap, hindi ko bubuksan. Katahimikan. Katahimikang ganap. Parang na-freeze ang hangin sa aking sinabi. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi mo bubuksan. Inulit ko. Hindi, ngayon hindi pa. Naririnig ko ang pagurong ng yabag niya, na parang kailangan niya ng distansya, para maproseso ang mga salitang hindi niya inakalang maririnig mula sa akin. Nanay, hindi ka ganyan. Sabi niya na may pait sa ngiti ko. Ah, kung alam mo lang, ito na ako, sabi ko. Ang hininto mo ng tingnan maraming taon na ang nakalipas. Bumalik ang katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na akin. Sa kanya na iyon. Mabigat na katahimikan. Puno ng mga tanong na hindi niya kailanman tinanong sa sarili. Pinutol ito ng boses ng manugang ko. Tuyo at inis. Iwan mo na. Kung ayaw niyang magbukas, hayaan mo siyang magmukmok sa loob ng kanyang kahirapan. Umalis na tayo. Pero hindi siya gumalaw. Alam ko iyon sa katahimikan, sa tensyon sa hangin, sa bigat ng sandali. Hindi, sabi niya sa wakas. Hindi ako aalis. Ang pagdinig sa kanya nito ay tumusok sa akin. Hindi bilang haplos, kundi palala ng kaguluhan emosyonal na kanyang dinadala. Hindi yon pag-ibig, kontrol yon. Gusto niyang buksan ko, dahil kailangan niyang mabawi ang kapangyarihan. Hindi dahil naiintindihan niya ang ginawa niyang sakit. At sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw. Ang anak ko ay hindi nandyan sa harap ng pinto ko para humingi ng tawad. Nandyan siya dahil nawala ang kapangyarihan niya,
at kailangan niyang bawiin ito. Lumapit ako ng higit pa at inilagay ang kamay sa kahoy. Anak, sabi ko ng mahina, narinig kita, pero hindi ko bubuksan. Bakit? Tanong niya, basag ang boses. Marahil sa unang pagkakataon ay nararamdaman niya ang isang bagay na totoo. Humugot ako ng malalim na hininga. Dahil ang pagbukas ng pinto sa taong sumampal sa iyo ay pagsarado nito sa sarili mo. Katahimikan. Purong katahimikan. Katahimikang nagpapagaling. Hindi ako umiyak, hindi nanginginig, hindi nagsumamo, sa halip, naramdaman ko ang buhay. Hindi sumagot ang anak ko, ni ang manugang ko. Naririnig ko lang ang mga yabag pabalik, 1, 2, 3, at alam kong umalis na sila. Pero ang hindi nila alam, hindi nagtapos ang araw na iyon sa pag-alis nila. Iyon ang simula ng isang bagay na hindi nila kailanman naisip. Hindi maingay ang aking paghihiganti, hindi impulsibo, hindi malupit, makatarungan ito, tumpak, at lubos na nararapat. Pagkatapos mawala ang mga yabag ng anak ko at manugang ko sa kalye, naiwan akong mag-isa sa katahimikang napakalalim na halos maririnig ko ang aking paghinga. Lumapit ako sa bintana, bahagyang hinila ang kurtina, at nakita kung paano sila lumayo. Mabilis ang lakad niya, galit, pero nalilito rin. Sumusunod siya sa likod. Inis dahil hindi niya naibalik ang kontrol. Isinara ko ang kurtina at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, ngumiti ako. Hindi ngiti ng kasiyahan, hindi ng paghihiganti, iba iyon. Ngiti ng pagkilala, ngiti na nagsasabing, ngayon na. Dahil akala nila mag-isa ako, wala akong wala, hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili. Mahina ako, pero mayroon akong isang bagay na hindi nila naisip. Lumakad ako patungo sa lumang aparador sa pasilyo. Binuksan ang pinto. Itinulak ang mga kahon ng mantel, lumang larawan, at mga folder na nakakalat. At doon, sa likod ng lahat, maayos na nakatago, ang maliit na metal na maleta na hindi ko hinawakan ng mahigit 10 taon. Dahan-dahang inilabas ko ito. Malamig, mabigat, hindi may iwasan. Inilagay ko ito sa mesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob, mga dokumento, marami, sobrang dami, lahat maayos, may numero, protektado na parang kayamanan. Dahil kayamanan nga iyon. Sa loob ng mga dekada, habang lumalaki ang anak ko, habang nagtatrabaho ako sa bahay ng iba, habang kulay abo at paulit-ulit ang buhay, nagtatago ako ng mga kopya, record, ebidensya, deklarasyon, kontrata, resibo, recording, hindi dahil sa paranoia, hindi dahil sa galit, kundi para sa kaligtasan. Sapat na ang naranasan ko para malaman na maaring magbago ang buhay sa isang kisapmata. At ang isang babaeng mag-isa ay laging dapat handa. Binuksan ko ang unang folder. Naramdaman ko na ibinalik sa akin ng memorya ang mga bagay na sadyang nakalimutan ko. Kaya dumating na ang oras. Bulong ko. Itinaas ko ang tingin sa salamin sa sala. Tiningnan ako ng salamin ng may seryosidad na hindi ko pa nakita noon. Hindi na ako ang inang namamalimos ng pag-ibig. Hindi na ang lola na pinahiya sa sulok. Hindi. Ako ang babaeng nakaligtas sa mapang-api na kasal, sa matinding buhay, sa kahirapang ninakaw ang dignidad. At ang babaeng iyon ay hindi nakalimot. Pero bago magpatuloy, sabihin mo sa komento kung ano ang naramdaman mo sa kwentong ito hanggang ngayon at ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko. Huwag mong iwan ang video dahil ang susunod ay magpapataas ng balahibo mo. Isinara ko ang folder, binuksan ang pangalawa, pagkatapos ang pangatlo. Bawat isa ay may piraso ng palaisipan na itinayo ko ng tahimik sa loob ng mga taon. Ang mga kamay ko ay humaplos sa mga dokumentong para sa iba ay simpleng papel lang. Pero para sa akin ay sandata. Dahil ang sekreto na hindi alam ng anak ko at manugang ko ay simple. Hindi ako mahina, handa ako. Matagal ko nang alam na lason ang relasyon nila. Alam ko yon bago pa magsimulang tratuhin ako ng masama ng anak ko. Nakikita ko sa kanya ang mga senyales ng pagod, manipulasyon, emosyonal na pag-iwas. Pero ang hindi nila naisip, may pinapanatili akong ebidensya. Ebidensya ng mga utang na kinuha niya sa pangalan niya nang hindi sinasabi sa kanya. Ebidensya ng mga kredito na nagpautang sa kanya nang hindi niya alam. Ebidensya ng peking lagda. Ebidensya na siya ang kumokontrol sa sweldo niya. Ebidensya na inakusahan niya siya ng hindi totoo para manipulahin siya emosyonal. Ebidensya ng pangangaliwa. Ebidensya ng mga banta sa text na akala niya'y na-delete na magpakailanman. Itinatago ko lahat dahil alam kong balang araw kailangan niya ng katotohanan. Pero hindi yon ang tanging sekreto ko. Sa ilalim ng huling tumpok ng dokumento, ay may dilaw na sobre na matagal ko nang iniiwasan buksan. Dahan-dahang kinuha ko ito, na para bang marupok. Pero hindi yon ang marupok. Marupok ang puso ko.
Ang sobre ay naglalaman ng mga papeles ng bahay, ang bahay kung saan ako nakatira, ang paehong bahay kung saan lumaki ang anak ko. Ang bahay na akala niya ay may karapatan siyang pasukin habang sumisigaw at tumitipa. Ang bahay na iyon ay hindi sa kanya, at hindi kailanman naging sa kanya. Minana ko ito sa lola ko, maraming taon na ang nakalipas. Inilagay ko sa pangalan ko lamang. Bagamat isinasaalang-alang ko noon na ibahagi ito sa kanya. Mabilis kong naintindihan na hindi dapat. Hindi nang magbago siya, hindi nang payagan niyang tratuhin ako ng asawa niya na parang basura. Hindi nang itigil niya akong tingnan bilang ina at tingnan bilang pasanin. Ang bahay ko ang aking kanlungan, aking kasaysayan, aking dignidad, aking huling hangganan, at walang sinumang tatawid doon nang walang pahintulot ko. Isinara ko ang maleta, inilagay sa ilalim ng braso, at naglakad patungo sa mesa sa kusina. Binuksan ko ang ilaw. Ang liwanag ay nagbigay ng bagong pakiramdam sa kwarto, na para bang pumasok ako sa ibang buhay. Sa mismong sandaling iyon, huminto ang tunog ng sasakyan sa harap ng bahay ko. Tumingin ako sa bintana. Hindi anak ko, hindi manugang ko, opisyal na sasakyan, patrol. Hindi nanginginig ang kamay ko. Walang takot na naramdaman. Naramdaman ko ang ginhawa. Bumaba ang dalawang pulis. Tumok sila ng may respeto. Aling nena? Tanong ng isa. Binuksan ko ng walang pag-aalinlangan. Ipinakita niya sa akin ang folder na may tatak ng gobyerno. Dumating kami dahil sa reklamo na inihain ninyo laban sa dating asawa ninyo, 10 taon na ang nakalipas. Sabi niya. Muling binuksan ang investigasyon at may mga tanong na ikaw lang ang makakasagot. Naramdaman ko na parang lumuwag ang mundo sa ilalim ng paa ko. Wala itong alam ng anak ko, lalong hindi ng manugang ko. Pero alam ko kung ano ang ibig sabihin ng pagdating ng mga pulis na ito. Ang nakaraan na inilibing ko ay bumabalik, at dala nito ang mga kahihinatnan na hindi nila kailanman naisip, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. At sa sandaling iyon, naintindihan ko, ang sampal ng anak ko ay hindi simula ng aking pagbagsak, ito ang simula ng kanyang pagkawasak. Ang akin ay matagal nang natapos. May kakaibang paraan ang buhay sa pagbabayad ng utang. Minsan ay tumatagal ng mga taon, minsan ay ilang minuto lang, 15 minuto para maging eksakto. 15 minuto pagkatapos itaas ng anak ko ang kamay laban sa akin. 15 minuto pagkatapos ng mapang-uyam ng ngiti ng manugang ko. 15 minuto pagkatapos kong magdesisyong palitan ang mga kandado ng bahay ko at ng puso ko. Lumiko ang mundo sa direksyong walang sinumang nakita. Ang mga pulis sa harap ng pinto ko ay parang mas kilala pa ako kaysa sa naalala ko mismo. Ang mas matanda sa kanila, isang lalaking parisukat ang mukha at seryoso ang tingin. Hawak ng mahigpit ang folder na may tatak. Aling nena, kailangan naming isama kayo para magbigay ng opisyal na salaysay. Sabi niya ng may halo ng respeto at pagkamadali. Siyempre, sagot ko ng kalmado. Hintayin niyo lang, kukunin ko ang bag ko. Pero bago ko magawa, narinig ko ang tunog na nagpalamig ng dugo ko. Isang motor na mabilis na lumalapit. Kilala ko ang motor na iyon. Kilala ko ito kaysa sa tibok ng sarili kong puso. Biglang dumating ang anak ko sa harap ng bahay na parang bagyo. Huminto ng bigla, pula ang mukha sa galit, nanlalaki ang mga mata. Lumabas ang asawa niya mula sa sasakyan. Naka-cross arms. Inis na para bang personal na abala ang presensya ng pulis. Anong nangyayari rito? Sigaw niya, binabalewala ang mga pulis. Itinulak ang pinto na parang may karapatan pa rin siyang pumasok. Itinaas ng isa sa mga pulis ang kamay. Sir, pakikalmahan po ninyo, manatili po kayo sa likod. Hindi pinakinggan ng anak ko. Nanay, ano na naman ang ginawa mo? Sigaw niya. Bakit may pulis sa bahay mo? Anong klaseng problema ang pinag-iimbento mo? Hindi ako sumagot, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi na kailangan. Sumagot ang pulis para sa akin. Sir, dumating kami dahil sa reklamo na inihain ng ina ninyo, 10 taon na ang nakalipas. Muling binuksan ang investigasyon pagkatapos makahanap ng bagong testigo kaugnay ng ama ninyo. Natigilan ang anak ko. Patuloy na ganoon din ang manugang ko. Unang beses nilang marinig na binabanggit ang ama niya matapos ang maraming taon. Ama ko. Tanong ng anak ko na hindi makapaniwala. Pero nawala na siya. Sarado na yon. Dahan-dahang binuksan ng pulis ang folder. Hindi nawala, sir. Na-archive lang dahil kulang sa ebidensya. At ngayon mayroon na tayo. Tiningnan ng manugang ko ang anak ko nang makitid ang mata. Na parang bigla siyang nakakita sa ibang liwanag. Umarangkada siya pabalik. Nalilito. Nanatili akong tahimik dahil hinintay ko ang sandaling ito ng 10 taon. Nagpatuloy ang pulis. Aling nena, noong 10 taon na ang nakalipas,
Nagdeklara kayo na ang asawa ninyo noon ay may karahasan sa bahay, pinansyal, at emosyonal, at inilagay sa peligro ang buhay ninyo at ng anak ninyo ng maraming beses. Kinukumpirma niyo bang gusto niyo ituloy ang kaso? Tumingin sa akin ang anak ko, nalilito, halos galit. Karahasan, bulong niya. Nanay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiningnan ko siya nang may katahimikang nagpagulat sa akin mismo. Marami akong sinabi, sagot ko. Pero bata ka pa noon para maintindihan. At pagkatapos ay bulag ka na para makita. Tumawa ng tuyo ang manugang ko. Kaya galing ka pala sa problemadong pamilya. Kaya pala, tinignan siya ng anak ko nang matalim sa unang pagkakataon. Nagulat siya kaya nawala ang ngiti. Napansin iyon ng mga pulis. Pero nagpatuloy sila ng propesyonal. Aling Nena, kailangan niyo pong pumunta sa istasyon para tapusin ang deklarasyon. Hindi kayo arestuhin. Protektado kayo bilang orihinal na nagrereklamo. Gusto kong sumagot, pero lumapit ang anak ko. Sandali, sabi niya. Nanay, hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Sabihin mo ang totoo. Ang totoo. Isang salita na hindi niya kailanman gustong marinig mula sa bibig ko. Isang salita na lagi niyang iniiwasan. Isang salita na ngayon ay mabigat na parang tonelada. Ang totoo, sabi ko ng mahina, ay hindi basta nawala ang tatay mo dahil gusto niya. Nanlaki ang mga mata ng anak ko. Gayon din ng manugang ko. Ang totoo, patuloy ko, ay pinagsampal ako ng tatay mo ng maraming beses. At isang araw nang yakapin mo ako. Sinabi niya na matututo ka ring kontrolin ako. Namutla ang anak ko. Ang totoo, sabi ko noon, na may tono ng hatol, ay ako ang nagreklamo laban sa kanya. At tumakas siya bago makulong. Bumagsak ang katahimikan na parang martilyo. At ang pinakamahalagang katotohanan, dagdag ko, ay ito. Kamukha mo siya higit pa sa gusto mong aminin. Umarangkada ang anak ko na parang itinulak siya ng invisible na puwersa. Hindi. Huwag mong sabihin yon. Bulong niya na walang hangin. Hindi ako nagtanong. Tinawag mo akong mabaho. Itinaas mo ang kamay sa akin. Pinahiya mo ako sa harap ng asawa mo. Tinatratuhin mo ako tulad ng ginawa niya sa akin. Lumapit ako ng isang hakbang ng walang takot. At iyon ang pinakamasakit. Nagsimulang umiyak ang anak ko. Tinitingnan siya ng manugang niya nang may pagkasuklam. Walang empatiya. Sa sandaling iyon, nangyari ang pag-ikot na hindi ko inaasahan. Nakakuha ng mensahe sa radyo ang isa sa mga pulis. Pinakinggan ito, kinunot ang noo, pagkatapos ay tumingin sa akin. Aling Nena, kailangan niyo pong malaman ito agad. Nilunok ko ang laway. Anong nangyari? Humugot ng malalim na hininga ang pulis. Nakatanggap kami ng kumpirmasyon 20 minuto na ang nakalipas. Natagpuan na ang dating asawa ninyo. Buhay siya. Napahalinghing ang anak ko. Tinakpan ng manugang ko ang bibig. Nanatili akong walang galaw. Inaresto siya kaninang umaga. Patuloy ng opisyal. Nasa kustodya siya at gusto niyang makausap kayo. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung takot, galit, pagsasara, o paghihiganti. Dagdag ng opisyal. Pero hindi lang iyon. May sinabi siya tungkol sa anak ninyo. Tumigil ang mundo. Anak ko, tanong ko. Anong impormasyon? Tiningnan ako ng diretso ng pulis. Sinabi niyang kinontak siya ng manugang ninyo ilang buwan na ang nakalipas. At binayaran niya para maghanap ng anumang pwede niyang gamitin laban sa kanya. Dahan-dahang tumingin ang anak ko sa asawa niya. Namutla ito. Naintindihan ko noon na ang 15 minuto pagkatapos ng sampal ay hindi parusa sa akin. Simula iyon ng wakas nila. Nang bigla niyang sabihin ng opisyal na kinontak ng manugang ko, ang dating asawa ko, ilang buwan na ang nakalipas at binayaran para maghanap ng anumang pwede niyang gamitin laban sa kanya. Naramdaman ko na lumapot ang hangin sa paligid. Natigilan ang anak ko. Parang bigla siyang nawalan ng laman sa loob. Ang mga matang pula pa rin sa galit at kamakailang luha ay nakatitig sa asawa niya na parang unang beses niya itong nakikita ng ganito. Si manugang naman ay umurong ng isang hakbang, hindi sa takot, kundi sa pagkalkula. Kilala ko ang ekspresyong iyon. Parang taong naghahanap agad ng emergency exit. Tiningnan ko siya ng tahimik. Alam niya eksakto ang ginawa niya. At alam niyang tapos na ang maliit niyang teatro. Uwala yung sense, bulol niya. Sinusubukang ayusin ang mukha sa peking gulat. Bakit ko gagawin yon? Absurdo yon. Hindi sumagot ang opisyal. Ang tingin lang niya ay mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Nilunok ng mahirap ang anak ko ang laway. Ikaw ba ang nakausa sa kanya? Tanong niya, basag at marupok ang boses, halos parang bata. Pinikit ng manugang ko ang labi. Ang katahimikan niya ang pinakmalinaw na pag-amin.
Ako, simula niya. Ako lang naman gusto protektahan tayo. Akala ko masyadong nakikialam ang nanay mo. Akala ko kaya niyang akitin ka palayo sa akin. Akala ko, pinutol siya ng anak ko ng may tono na hindi ko pa narinig sa kanya noon. Kaya ikaw pala ang naghanap ng tatay ko. Hindi na nanginginig ang boses niya. Nagiging matigas na. Umurong siya ng isang hakbang pa. Usapan lang yon. Sinungaling niya. Wala namang importante. Hindi ko alam na siya. Paano mo hindi malalaman kung sino siya? Sumabog ang anak ko. Sinabi ko sa iyo lahat. Alam mo eksakto ang ginawa niya. Alam mo kung bakit tumakas siya sa kanya. Alam mo ang sakit na idinulot niya. Itinaas na manugang ko ang baba. Sinusubukang mabawi ang kontrol. Huwag kang magmalaki. Gusto ko lang malaman kung may tinatago ang nanay mo. Wala nang iba. Ako na ang sumagot sa unang pagkakataon. Mahina pero matatag ang boses. Hindi mo hinanap ang impormasyon tungkol sa akin. Hinanap mo ang impormasyon para sirain siya. Nanigas ang mukha niya. At malinaw na nakita ko ang galit na matagal niyang itinago sa loob. Hindi madaling kontrolin yan. Sagot niya nang may makamandag ng ngiti. Kailangan niya ng hangganan. Pagkatapos ay direktong tumingin sa akin. At ikaw ang sagabal. Tinakpan ng anak ko ang mukha gamit ang dalawang kamay. Nakita ko sa kanya hindi lang isang lalaking nababasag, kundi isang batang biglang natuklasan na pinagkatiwalaan niya ang maling halimaw. Tahimik na nagmamasid ang mga pulis, pero hindi sila nakialam. Alam nilang ang nangyayari rito ay higit pa sa legal. Emosyonal na pagbabayad na matagal nang hinihintay. Aling Nena, sabi ng mas matandang opisyal, kailangan naming isama kayo para sa opisyal na deklarasyon. Nasa kustodiya ang dating asawa ninyo at iginiit niyang dapat kayo ang naroroon sa susunod na yugto ng interogasyon. Sumikip ang tiyan ko, hindi sa takot, kundi sa mapait na pagiging malaya. Naiintindihan ko, sagot ko. Sasama ako. Hindi, sabi ng anak ko, lumapit ng isang hakbang. Hindi ka pwedeng mag-isa. Sasama ako. Hinawakan siya ng mahigpit ng manugang sa braso. Hindi ka pupunta kahit saan. Bulong niya halos parang pagspit. Manatili ka rito. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Marahang itinulak siya ng anak ko. Pero may desisyong hindi ko pa nakita noon. Sabi mo na sapat na, sabi niya. Tiningnan siya nito na parang siya ang niloko, hindi siya. Napapagtanto mo ba kung gaano kakatawa? Asar niya. Naniniwala ka sa nanay mo kaysa sa akin. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ginawa para sa'yo, sagot niya na hindi makapaniwala, o ginawa laban sa akin. May kidlat ng galit sa mata niya, na parabang handa siyang magluto ng isa pang kasinungalingan para makaligtas. Pero wala nang manonood sa dula niya. Tumingin ang anak ko sa akin. Nanay, pahintulutan mo akong sumama, pakiusap. Tiningnan ko siya ng matagal. Naisip ko ang sampal, ang mga salita, ang mga taon ng paghamak, ang ipinipilit na katahimikan, ang batang inalagaan ko, ang lalaking naging siya, ang pagkakahawig sa tatay niya na nakita ko sa kanya. Hindi, sabi ko sa wakas. Nanlaki ang mga mata niya sa paghihirap. Bakit? Dahil ako ang may laban dito, sagot ko ng kalmado. At may iba ka ring laban dito, ngayon din. Tiningnan siya ng manugang ng may gulat. Huwag mo siyang pakinggan, bulong niya. Manipulator siya. Lagi na lang. Ginagawa niya to para ihiwalay tayo. Pinutol siya ng anak ko nang may sigaw mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Ikaw ang nag-umpisa ng lahat. Ang etyo ng sigaw na iyon ay umabot sa buong kalye. Umurong ang manugang, nakabuka ang bibig, na parang hindi niya maintindihan kung paano nawala ang kontrol ng mabilis. Imumungkahi ng mga pulis na magpatuloy na kami. Tumango ako, pero bago ako lumakad patungo sa sasakyan ng pulis, tumalikod ako sa anak ko. Anak, sabi ko, bago ako umalis, may sasabihin ako. Dahan-dahang lumapit siya, na parang natatakot na tanggihan ko ulit. Hindi lang tayo sinaktan ng tatay mo, patuloy ko. Iniwan ka rin niya ng mga sugat na hindi mo naayos. At ginamit niya iyon para kontrolin ka. Humugot ako ng malalim na hininga. Pero hindi ka na bata. Ang gagawin mo sa buhay mo mula ngayon ay nasa sayo na lang. Bumaba ang tingin niya. Dalawang luha ang tumulo. Alam ko, bulong niya. At hindi ko alam kung makakaya kong mabuhay sa ginawa ko kahapon. Lumapit ako at inilagay ang kamay sa pisngi niya. Sa mismong lugar na sinampal niya ako. Makakaya mo, sabi ko, kung magbabago ka. At sinabi ko ang isang bagay na hindi ko akalain kong sasabihin. Hindi ko hahayaang sirain kanila. Gaya rin ng hindi ko hahayaang sirain mo ako. Nagulat siya nang itinaas ang tingin. Iyon ang hangganan. Ang dapat kong itakda
maraming taon na ang nakalipas. Tumalikod ako at sumakay sa sasakyan ng mga pulis. Isinara ang pinto ng may matigas na tunog. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko sa bintana ang anak kong lumuhod sa bangketa, mga kamay sa mukha, na parang binagsak siya ng realidad sa dibdib, at sa tabi niya ang manugang, hindi inaalo, hindi yumayakap, kundi sinisigawan siya, itinuturo, humihingi ng sagot na alam niyang wala sa kanya. Unang beses kong malinaw na nakita ang dinamika nila mula sa labas. Siya'y basag, siya'y kumakain sa basag na iyon. Naintindihan ko na ang tunay na kaaway ay hindi siya, kundi ang pangangailangan niyang kontrolin at ang kakayahang gamitin ang sakit ng iba bilang sandigan. Habang lumalayo ang sasakyan, naisip ko ang daating. Naisip kong harapin ang lalaking nagmarka sa akin magpakailanman. Naisip ko ang mga kahihinatnan kapag nalaman ng anak ko ang buong katotohanan. Naisip ko ang bagyong darating sa loob at labas ng pamilya ko. Pero naisip ko rin ang isa pang bagay. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, wala akong takot. Dumating kami sa istasyon. Inihatid ako ng mga pulis sa isang reserbadong kwarto. Amoy papel, lumang kape, at bakal. Umupo ako, naghintay, at pumasok ang dating asawa ko. Reaksyon ng buong katawan ko bago pa ang isip. Hindi nanginginig, pero may sinaunang kilabot na dumaloy sa likod ko. Malalim, halos ninuno. Matanda na siya. Hindi maawain ang panahon sa kanya, pero ang mga mata, pareho pa rin, malamig, kalkulado, walang laman. Umupo siya sa harap ko. Tiningnan ako ng matagal, pagkatapos ay ngumiti. Ang ngiting iyon, paeho ng ginaya ng manugang ko ng maraming beses nang hindi niya alam. Kumusta, nena? Sabi niya. Mukhang nakaligtas ka. Sa kabila mo, sagot ko. Binuksan ng opisyal ang recorder. Sobra-sobra ang tensyon na parang pwede nang mahati ang hangin. Sabihin mo, sabi ng pulis. Ano ang alam mo tungkol sa anak mo? Tiningnan ako ng diretso ng dating asawa at sinabi ang hindi ko inaasahan. Alam ko na inuulit niya ang pattern ko. Tumingin siya sa akin. At ikaw ang nagpayag nito. May nabasag sa loob ko, hindi sa sakit, sa galit. Mali ka, sabi ko. Iniligtas ko siya. Maraming beses ko siyang iniligtas. Ikaw ang anino na hindi niya nakita. Lumapit ako ng kaunti, pero hindi na higit pa. Sa pagkakataong ito, sisirain ko ang bilog. Tumawa siya. Sa tingin mo kaya mo? Tumango ako ng dahan-dahan. Kaya ko, bulong ko, dahil sa pagkakataong ito, hindi ko ginagawa para sa kanya, para sa akin. Nagsabit ang mga salita ko sa hangin, at naintindihan ko. Ang tunay na pagbagsak ng anak ko ay hindi darating sa kamay ko o ng asawa niya. Darating ito kapag siya mismo ang humarap sa kung ano siya, sa pinayagan niya, sa naging siya. At malapit na ang sandaling iyon. Patuloy nang ngumingiti ang dating asawa ko sa harap ko, na parang may kapangyarihan pa rin siya sa kasalukuyan ko. Na parang hindi naapektuhan ng mga taon ang kakayahan niyang takutin ako. Pero ang takot na dulot niya ay hindi na akin. Alaala na lang iyon. Anino na walang katawan. Tiningnan ko siya ng diretso. May katahimikang hindi ko inakalang magkakaroon ako sa 67 anyos. Sa unang pagkakataon, mukhang hindi siya komportable. Kaya ngayon gusto mong sirain ang bilog, ha? Bulong niya ng may paghamak. Maganda. Pagkatapos mong sirain ang anak natin sa iyong iyak at takot. Lumapit ako ng kaunti. Hindi ko siya sinira. Nakaligtas ako. Malaking pagkakaiba yon sa'yo. Sumingit ang opisyal. Sir, sumagot lang po sa mga tanong. Binanggit niyo na kinontak kayo ng asawa ng anak niyo. Kailangan namin ng detalye. Nagbuntong hininga ng dramatic ang dating asawa. Hindi naman malaking bagay, sabi niya. Yung babae, dumating siya dahil gusto niyang patunayan na may itinatago kang marumi. Kahit ano para magamit laban sa anak mo. Tiningnan niya ako ng may kasiyahan. Mukhang hindi ka nila gusto. Hindi ako dumating para pag-ibigin, sagot ko. Dumating ako para sabihin ang totoo. Ah, ang totoo. Ulit niya na parang naglalaro ng kutsilyo. Yung salitang gusto mo kapag bagay sa'yo. Sumingit ulit ang opisyal. Sir, hiniling niya ng espesyal na impormasyong peke. Nag-alok siya ng pera. Tumango siya ng walang hiya. Maraming pera. Sa totoo lang, bagay sa akin na tanggapin. Lumawak ang ngiti niya. Pero hindi ako nagbigay ng kapaki-pakinabang. Hindi ako tanga. Lagi kong iniingatan ang mga baraha ko. Mga baraha? Tanong ng pulis. Ang dating asawa. Mga bagay na pwede lumunod sa kahit sino. Talent ko yon. Tahimik ang kwarto. Pero sa loob ko may nag-apoy. Hindi na ako nanginginig. Hindi na umaatras. Hindi sa harap niya, hindi sa harap kahit sino. Iyan ang magiging dahilan ng pagkawasak mo. Sabi ko ng mahina.
Tumaas ang kilay niya. Ako. O ikaw. Inulit ko. Pareho. Dahil sa pagkakataong ito, dala ko rin ang sarili kong baraha. Dahan-dahang inilabas ko mula sa bag ko ang maliit na metal na maleta na itinatago ko ng maraming taon. Inilagay ko ito sa mesa. Ang metal na tunog ay parang putok ng baril. Nanliit ang mga mata ng dating asawa. Nagtuwid ang mga pulis at binuksan ko ang maleta. Mga dokumento, ebidensya, petsa, larawan, lahat maayos. Ito, sabi ko, ang buong kwento mo, hindi yung imbento mo, hindi yung minanyobra mo, ang tunay. Sinimulang suriin ng mga pulis ang mga dokumento. Karahasan sa bahay na dokumentado, salaysay ng kapitbahay, medical na report, pinansyal na hindi pagkakatugma, pekeng kontrata. At itinaas ng opisyal ang isang papel. Isang deklarasyon niya mula 16 na taon na ang nakalipas na inamin niyang sinaktan niya ang asawa. Namutla ang dating asawa. Sinira na yon, bulong niya. Akala mo, sagot ko. May kopya ako. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis. Sir, sabi ng opisyal ng ibang tono na, binabago nito ang lahat. May bagong kaso kayo. Lubhang lumala ang sitwasyon niyo legal. Tiningnan ako ng dating asawa ng may galit. Pero sa ilalim ng galit ay takot. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Nena. Ngumiti ako. Alam ko, mas alam ko kaysa dati. Pagkatapos ng aking deklarasyon, inihatid ako ng mga pulis palabas. Ang araw ng hapon ay bumagsak sa bangketa na parang mainit na yakap, na nagpapaalala na patuloy ang buhay, na patuloy ako. Bagamat sinubukan na nakaraan na patayin ako ng maraming beses. Pero ang kanawin sa labas ay nagpawalang hininga sa akin. Nakaupo ang anak ko sa isa sa mga bangko sa harap ng istasyon. Mag-isa. Talo, lumulunod sa sarili. Paglabas ko, bigla siyang tumayo. Namamaga ang mga mata, wasak ang mukha. Nanay, bulong niya. Lumapit ako ng dahan-dahan. 2 tao kaming may sobrang hindi nasabi. 2 sugat na naghahanap ng hindi alam kung paano maglapit. Ano ang sinabi niya? Tanong niya, basag ang boses. Ang totoo, sagot ko. At ano ang totoo tungkol sa akin? Tahimik ako sandali. Kailangan niyang marinig. Pero nasa gilid na siya ng pagbagsak. Ang totoo, sabi ko ng mahina, ay inulit mo ang karahasan niya nang hindi mo namamalayan. Hindi dahil ikaw siya, kundi dahil hindi kita naturuan na paghiwalayin ang lakas sa pang-aapi. Hindi dahil halimaw ka, kundi dahil lumaki ka na nakikita akong tahimik. Naniniwalang nakaligtas ang pag-ibig sa sampal at paghama. Nagsimulang umiyak siya. Ayaw kong maging katulad niya. Bulong niya. Ayaw ko. Nanay, hindi ko alam. Inilagay niya ang mga kamay sa mukha. Diyos ko, ano ang ginawa ko sa'yo? Ano ang ginawa ko? Lumapit ako. Masama ang ginawa mo, sabi ko. Pero pwede ring simula ng ibang buhay, kung tatanggapin mong kailangan mo ng tulong, na wala kang karapatang saktan kahit sino, ni ako, ni sarili mo, ni kahit sinong babae. Tumango siya ng nanginginig. Gagawin ko ang lahat para magbago. Simulan mo sa paglayo sa kanya. Sabi ko ng diretso. Sa asawa mo, sa babaeng sumisira sa'yo, paglilinaw ko. Nakita ko sa mukha niya ang takot, pagiging dependent, kalituhan. Pero sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nakita ko rin ang linaw. Nanay, sa tingin ko tama ka. Nakita ko siya ngayon, nakita ko. Humugot ako ng hininga. Unang hakbang na iyon. Bumukas ang pinto ng istasyon sa likod namin. Lumabas ang manugang ko kasama ng isang opisyal. Hindi siya nakaposas, pero galit na galit. Pagkakita sa anak ko na nakikipag-usap sa akin, dumiretso siya sa amin na parang bagyo ng lason. Anong sinabi sa'yo nitong matandang baliw na to? Huwag kang maniwala. Lagi niyang gustong ihiwalay tayo. Lagi niyang gustong maging perfect baby boy mo siya. Hindi gumalaw ang anak ko, hindi tumingin sa kanya, sinabi lang. Tapos na. Natigilan siya. Ano? Anong sinabi mo? Tapos na, ulit niya. Ayaw ko na ng ganitong buhay. Ayaw ko nang mabuhay ng ganito. Ayaw ko nang makasama ang taong nagmamanipula, nagkokontrol, at sumasakit sa akin. Tumawa siya nang hindi makapaniwala. Sa akin mo sinasabi ang sakit. Ikaw ang marahas dito, ikaw ang sumasampal, sumisigaw, nawawalan ng kontrol. Humugot ng malalim na hininga ang anak ko. Tama ka, sabi niya. Marahas ako. Ngumiti siya na akala niya nanalo na. Pero nagpatuloy siya. At ikaw ay kumakain sa ganon. Nawala ang ngiti. Gusto mo ang basag na lalaki, hindi ang malusog. Sinungaling, sigaw niya. Totoo ba? Sapagkat kung magiging malusog ako, mawawalan ka ng kapangyarihan. Sinubukan niyang lumapit, pero ako ang humarang.
Sa unang pagkakataon, bumaba ang tingin niya. Hindi na ako mahinang babae, pader na ako. Inanyayahan siya ng mga opisyal na umalis. Naghagi siya ng huling tingin na puno ng galit bago umalis. Habang pinapanood ko siyang lumayo, alam kong sigurado. Hindi na babalik ang babaeng iyon sa buhay namin dahil sa unang pagkakataon ay pumili ang anak ko ng iba. Nanay, sabi niya, mapapatawad mo ba ako? Tiningnan ko siya ng may lambing at sakit. Ang tawad ay hindi regalo, kahihinatnan ito. Kapag nakita ko ang pagbabago mo, darating iyon. Hindi bago. Tumango siya. Tinatangga ang pinakamalaking katotohanan ng buhay niya. Gabing iyon, umuwi akong mag-isa sa bahay ko. Dahan-dahang naglakad. Naramdaman ko ang malamig na hangin. Hindi na bilangguan ang katahimikan. Kalayaan na ito. Pumasok ako, isinara ang pinto, hinawakan ang bagong kandado, at ngumiti. Ito ang aking tahanan, aking buhay, aking kwento, at walang makapipilit sa akin na lumuhod muli. Umupo ako sa duyan ng lola ko, at inilagay ang kamay sa dibdib. Hindi paghihiganti ang nararamdaman ko, katarungan, kapayapaan, dignidad na muling nakuha. Mahabang daan pa ang lalakarin ng anak ko. Pero ako na ang nakarating sa aking patutunguhan. Hindi na ako ang babaeng tahimik, hindi na ang inang tumitiis, hindi na ang asawang natatakot. Ngayon ay iba na ako. Ngayon ay malaya na ako. Ngayon ay gumising ako na may pakiramdam na matagal ko nang nakalimutan. Gaan. Tahimik ang bahay ko, pero hindi na masakit ang katahimikan. Yakap na ito. Nagluto ako ng kape tulad ng bawat umaga, pero sa pagkakataong ito ay dahan-dahan kong ininom. Tinitingnan ang bintana habang mahiyain na pumasok ang araw sa pagitan ng kurtina. Pagkatapos ng lahat, akala ko masisira ako. Pero natuklasan ko na may mga paggabasag na hindi sumisira, nagpapalaya. Tinawag ako ng anak ko kagabi, hindi para magpaliwanag, hindi para sisihin ako, hindi para pakikalmahan ang konsensya niya. Tinawag niya ako para sabihing humingi na siya ng propesyonal na tulong. Nakakausapin niya ang therapist, at gusto niyang buuin ulit ang buhay ng malayo sa karahasang natutunan niya nang hindi na mamalayan. Hindi ako umiyak habang nakikinig. Hindi sa pagkakataong ito. Ang emosyong dumaloy sa akin ay pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya, sa kasal nila. Pero alam kong sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, tinitingnan niya ang salamin ng hindi tumatakbo. At iyon ay simula na. Ipinikit ko ang mga mata at humugot ng malalim na hininga. Sa 67 anyos, naintindihan ko na hindi kailanman huli para bawiin ang boses mo, magtakda ng hangganan, at muling buuin ang sarili mula sa abo. Hindi madali ang pinagdaanan ko, pero ngayon ay wala akong sama ng loob. May mas mahalaga akong nararamdaman. Ang katiyakan na walang makakaagaw muli ng dignidad ko. Ngayon ay gusto kong kausapin ka. Ikaw na sumama sa kwento ko hanggang dulo. Mag-subscribe sa channel at i-like ang video. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa pagbabahagi ko ng mga kwentong sumasaling sa puso. Sabihin mo sa komento kung saang lungsod ka nanonood. Ano ang naramdaman mo sa pagtatapos na ito? At ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Nag-e-enjoy akong magbasa ng mga sagot niyo. Salamat sa pagsama.